Narito na ang Bombo Network News Evening Edition. Ngayon po ay 27 na ng Abril 2016, araw ng Miyerkules. Sa ulo ng ating mga balita, grupo humiling sa Korte Suprema na ipagpaliban ang darating na eleksyon. Delivery ng mga balota delayed ng 3 araw dahil sa crowded na airspace. Rebelde patay sa enkwentro sa Bukidnon. 4 na minor de edad naman na rescue sa isang cyber sex den dyan sa Camarines Sur. At sa balita sa labas ng bansa, Amerika ay kinukonsidera ang iba pang parusa laban sa North Korea kung itutuloy ang provokasyon. At sa ating balitang pampalakasan, Houston Rockets kampante umanong makakabawi sa Golden State Warriors sa Game 5 bukas. At sa ating showbiz balita, Miss Universe Pia Wurtzbach itinangging nagpapakalat ng political endorsement. At live nationwide via satellite, napapanood rin sa pamamagitan ng live video streaming sa www.bomboradio.com/video. Ako ang inyong anchorman, si Bombo Dennis Hamito, at ngayon sa mga balita. The Vote 2016 Election Coverage ng Bombo Radio at Star FM. Naghain mga kaibigan ng petisyon sa kataas-taasang hukuman ng grupong People's Freedom Party sa pamamagitan ng kanilang founder na si Justino Arrandia Padiernos upang hilingin ang pagpapaliban ng halalan sa Mayo 9 ng taong kasalukuyan. Ayon kay Attorney Manuelito Luna, abogado ni Padiernos, hindi na may daraos ang peaceful, honest, orderly at credible elections dahil sa sari-saring problemang kinakaharap ngayon ng Commission on Elections. Kabilang narito ang pagkakahak ng official website ng poll body, pagkakasa publiko ng voters data at aligasyon ng vote diversion sa overseas voters at marami pang ibang problema. Tumanggi naman ang COMELEC na magkomentaryo hinggil dito dahil hindi pa umano nila nakikita ang kopya ng mismong petisyon. Samantala mga kaibigan, nag-abiso ang COMELEC na magkakaroon ng delay ng 2 hanggang 3 araw sa 19 na lalawigan na maaaring magkaroon nga ng aberya at problema sa shipment ng balota. Bagamat hindi naman umano ito may tuturing na malaking problema sa ngayon dahil mahaba pa ang panahon upang maisagawa ang delivery. Ayon sa poll body, bunga ito ng crowded airspace sa mga paliparan, partikular na sa Ninoy Aquino International Airport. Kaugnay nito, nagmungkahi naman ang Philippine Coast Guard para gamitin ang kanilang resources para sa pagtransport ng mga election paraphernalia. Samantala mga kaibigan, oras natin 6 na minuto na makalipas ang alas 6 ng gabi. Abangan mamaya, rebelde patay dyan sa nangyaring engkwentro sa Bukidnon at 4 na minor de edad na rescue sa isang cyber sex den sa lalawigan ng Camarines Sur. Marami pa tayong balita sa ating pagpapatuloy. From the creators of Obsession Collection comes the Wacko Collection by Dunkin' Donuts. Go Loco with 6 Choco Wacko and 12 Munchkins, all in one box for $2.49. Derek, pwede bang bigyan mo ko ng pasalubong araw-araw? Hay nako Kakay, nakakailoka ka talaga. Promo valid from April 1 to 30, 2016. See posters for complete details. Per DTI-FD BSPD permit number 3685 series of 2016. Ay marohas, aalwa ng buhay mo. Sigurado, dadami ang trabaho. For peace, PhilHealth at ang senior citizen scholarship, kanyang pararamihin. Pangarap nyo'y kanyang tutuparin. Roas na tayo, roas na tayo, roas na tayo siyang ating iboto. Roas na tayo para panghulo. Roas na tayo siyang ating iboto. Political ad paid for and by the Liberal Party, Balay Expo Centro, Quezon City. At ngayon, narito na ang iba pang mga pangunahing balita. Mga kaibigan, may tangkaron na pagdukot kay Chris Aquino at kay Manny Pacquiao. Pero ang nagbunyag nito mismo, ang Pangulong Noynoy Aquino. Kaugnay niyan, maki-update tayo mula sa Malacanang. May report si Bombo Raymond Tenaza. Ibinunyag ngayon ni Pangulong Aquino ang tangkang pagdukot din daw ng teroristang grupong Abu Sayyaf Group kay boxing champion Manny Pacquiao o isa itong anak. Gayon din sa kapatitong si Chris. Sinabi ni Pangulong Aquino sa kanyang official statement,
kasunod ng pagpugot ng Abu Sayyaf sa Canadian hostage na si John Ridgedale. Ayon sa Pangulong Aquino, bahagi na ito ng plano ng ASG o Abu Sayyaf para makatawag pansin at makakuha ng suporta sa ISIS. Dagdag pa ng Pangulong Aquino, tinangka daw na kasamahan ni Isleon Hapilon na nakakulong sa New Bilibid Prisons o NBP na i-convert ang ibang preso para sumama sa kanilang plano. Layunin din daw ng grupo na gamitin sana si Pacquiao o kanyang anak at kapatid na si Chris Aquino na pang-bargain para mapalaya ang mga cohorts o mga kasamahang nakakulong. Ngayon ay patuloy daw ang investigasyon sa banda sa buhay ng Pangulong Aquino. Bago ito ay formal na ring sumulat si Pangulong Aquino sa pamilya ni Ridgedale para ihayag ang kanyang pakikiramay. Bombo Raymond, maitanong ko lamang sapagkat panahon ngayon ng politika, may mga nagdududa dito sa pagbubunyag ng Malacanang hinggil sa tangkang pagdukot kay Chris, gayon din kay Pacman. Baka raw ito ay ginagawa lang upang makapagdulot ng ingay at mapag-usapan, Bombo Raymond. Well, yun ang sinasabi ng iba, pero batay nga sa official statement ni Pangulo Aquino na inilabas 2 araw pagkatapos ang pamumugot kay Canadian hostage na si Ridgedale, ay yun ang sinasabi na yun daw yung mga naging takbo recently ng mga pangyayari batay sa intelligence reports. So sinasabi ng Pangulo na ito raw ay dapat ng tuloy ng puksain yung terroristang grupo dahil daw sa kanilang binibigay ng mga banta at pagtangka pa rin na makakuha ng suporta ng ISIS na siyang bagong international terrorist, Bombo Dennis. Okay, with that, maraming salamat, Bombo Raymond. So mula pa rin sa Malacanang, Bombo Raymond Tinaza nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, basta Radyo Bombo! At mga kaibigan, matapos namang magbitiw ang isa sa military commanders ay sinasabi ng Armed Forces of the Philippines na hindi raw ito makakaapekto sa patuloy na pagtugi sa mga miyembro ng Abu Sayyaf Group. May report si Bombo Annalise Soberano. Tiniyak ngayon ng Armed Forces of the Philippines na hindi maapektuhan ang kanilang ongoing military operations laban sa mga bandidong Abu Sayyaf ang pagbibitiw sa pwesto ni Brigadier General Alan Arojado, ang dating commander ng Joint Task Group Sulu at 501st Infantry Brigade. Ayon kay AFP spokesperson Colonel Noel De Toyato, in place naman ang kanilang operation plan laban sa mga bandidong grupo at ang tanging na bago lamang ay ang commander nito. Nilinaw naman ng opisyal na walang kinalaman sa issue ng Abu Sayyaf ang pagkakarilib kay Arojado, lalo na ang umano'y hindi pagkakaunawaan sa pagitan ng ilang military officials sa West Mincom. Nakaliwas naman sa sinabi ni Arojado na conflict of approach sa pagtugon sa problema ng Abu Sayyaf ang dahilan ng kanyang pagbibitiw. Kanina, pumunang nag-assume bilang bagong brigade commander ng 501st Brigade sa Sulu, si Colonel Jose Faustino, ang miyembro ng PMA Class 1988, kapalit ni Arojado na siyang miyembro din ng PMA Class 1984. Mula Campo Aguinaldo, Bombo Annalise Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Mga kaibigan, sa ating balitang pampalakasan, abangan mamaya itong Houston Rockets kampante raw na makakabawi sa Golden State Warriors sa Game 5 bukas. Pero bago ang balitang yan, marami pa tayong paalala. Samahan natin si Grace po sa kanyang gobyernong may puso. Malinis ang pangalan, merong tibay, lumalapit kay Grace po tayo. Tutulungan tayo, kay Grace po tayo. Political advertisement paid for and by Mary Grace Polia Manzares. Ground floor, Lyco Building, Cabildo Street, Intramuros, Manila. At ngayon, narito na ang iba pang mga pangunahing balita. Bombo Police Report! Bombo Police Report! Tunguhin natin mga kaibigan ang Hilagang Mindanao sa mga sandaling ito sapagkat may rebelde daw na patay sa engkwentro doon sa Bukidnon. May report ang Bombo Radio Cagayan de Oro.
Napatay ng militar ang isang kasapi ng rebeling NPA habang isa ang arestado nang sumiklab ang engkwentro sa Sitio Kulayan, Barangay Lirungan, Bayan ng Talakag, Bukidnon sa panayam ng Bumuradio. Inihayag ni 4th IB Philippine Army spokesperson Captain Lorenzo Subal na nagsagawa ng combat operation ng 1st Special Forces Battalion nang masalubong nila ang mga rebelde dahilan para sumiklab ang engkwentro sa nasabing lugar. Sinabi ni Subal na ang nasa 20 hanggang 25 miyembro ng Guerrilla Front Committee 68 ng NPA na nakabase sa syudad ng Hingog, Misamis Oriental ang nasalubong ng kasandaluhan kaya nagkaroon ng palitan ng mga putok. Sa loob ng 30 minuto na palitan ng putok ay tuluyang napaatras ang mga rebelde. Subalit isang bangkay ang naiwan mula sa encounter site. Giniit ng militar na walang kaswaltis mula sa kanilang panig nang mangyari ang engkwentro. Bombo! Junel Ukat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio Bombo! Samantala, muna mga kaibigan, nilinaw ngayon ng Commission on Elections na iisang sumbong pa lang hinggil sa discrepancy ng balota at resibo ang naipaparating sa kanilang tanggapan. Taliwas ito sa mga ipinupost sa internet na hindi naman pinaninindigan ng mga complainants. Ayon kay Commissioner Arthur Lim, karamihan sa mga nagrereklamo ay nababalitaan lamang ang naturang impormasyon at hindi mismong naranasan ng nagsusumbong kaya mahirap umanong i-validate. Oras natin, 14 minutos na makalipas ang alas 6 ng gabi. Abangan mamaya, Amerika ikinukonsidera ang iba pang parusa laban sa North Korea kung itutuloy daw ang provokasyon. Yan at iba pang balita sa ating pagpapatuloy. Kung si Miriam ang Pangulo, ang paghihirap ng Pilipino dahil sa korupsyon, hindi na forever. Makatarungan ba yung ginawa ninyo ng pera, ng bayan? Pinamimigay nyo sa mga sarili ninyo na ang dami nating mga biktima ng bagyo, ng baha at iba pang mga kalamidad sa ating bansa? Iboto Miriam Defensor Santiago for President. Number 2 sa balota. Aangat tayo sa galing ng Pilipino. Political advertisement paid for Miriam Defensor Santiago. Number 3 West 4th Street, Quezon City. Political advertisement paid by PRP. Number 3 West 4th Street, Quezon City. At ngayon, narito na ang iba pang mga pangunahing balita. Agad nating tunguhin mga kaibigan ang kabikulan sapagkat may 4 na minor de edad doon na rescue sa isang cyber sex den dyan sa Camarines Sur. Maki-update tayo mula sa Bombo Radio Naga. Narescue ng mga otoridad ang 4 na minor de edad sa kamay ng sariling ina na pinaniniwala ang nasa likod ng cybersex den sa bayan ng Calabanga, Camarines Sur. Kinilala ang suspect na si Nelma Villania. Sa nakalap na impormasyon ng Bombo Radio Naga, napatid na nahuli sa akto ng mga otoridad si Villania kasama ang 1 taong gulang na bata at 3 iba pa sa isang silid. Inutusan umano nito ang mga bata na tanggalin ang damit at umarap sa kamera habang may kausap sa Skype. Sa ngayon, nananatili na sa kustudiya ng mga otoridad ang suspect habang turn over na rin sa DSWD ang mga minor de edad. Para sa Bombo Network News, mula sa Bombo Radio Naga, Bombo Rosinieva nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! 16 minutos na makalipas ang alas 6 ng gabi. Ang Pinay Miss Universe na si Pia Wurtzbach, mga kaibigan, maring itinanggi yung pagpapakalat ng ilan sa internet ukol sa kanyang political endorsement. Abangan ang detalye mamaya lamang. Samantala, mga kaibigan, sasampahan ang kaukulang reklamo ng LTFRB mga kumpanya ng bus na magpapagamit ng kanilang mga sasakyan para sa mga kandidato upang maghakot ng mga butante sa araw ng eleksyon. Ayon sa ahensya, ang mga bus na nag-request lamang ng special permit ang makakabiyahe sa araw ng halalan. Ito ay para mabigyang daan ang pag-uwi sa probinsya ng mga kababayan natin, gayon din ang pabalik ng Metro Manila. At tatagal naman hanggang Abril 30 ang pagkuha ng permit na pwedeng gamitin mula ika-7 hanggang ika-11 ng buwan ng Mayo ng taong kasalukuyan. Oras natin, 17 minuto na makalipas ang alas 6 ng gabi. Marami pa tayong balita. Mayor Duterte para kay Alan Cayetano. Kung boboto kayo sa akin, dapat botohan ninyo si Alan. Dapat nandoon talaga siya para makapagsabi naman siya sa akin, Mayor, mali yan. Mayor, ito ang gawain natin. Political advertisement paid for and by Alan Cayetano. 209 Pasong Calabaw, Taguig City. At ngayon, narito na ang iba pang mga pangunahing balita. Tungo muna tayo mga kaibigan, balik tayo dyan sa Mindanao sapagkat may magsasakang dinukot daw dyan sa Sultan Kudarat. Maki-update tayo mula sa Bombo Radio Coronadal. Nagpapatuloy ang investigasyon ng otoridad sa naganap na abduction sa Barangay Mapantig, Isulan, Sultan Kudarat. Kinilala ang biktima kay Bernie Di Marahe Engane, 53 anyos, isang magsasaka.
Base sa impormasyon, naglalakad lamang umanong biktima papunta sa sakahan nito nang bigla na lamang umano itong sapilitang isinakay sa puting pickup truck papunta sa direksyon ng Esperanza Sultan Kudarat. Base sa pamilya ng biktima, wala umanong nakaaway ang nasabing magsasaka. Samantala, todo tanggirin ng mga ito na ang pagkidnap sa kanilang kaanak ay may kinalaman sa nalalapit na eleksyon. At yan ang ulat mula dito sa Bombo Radio Coronadal para sa Bombo Network News. Bombo Maylin Oro para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Samantala, mga kaibigan, nagsimula na kaninang umaga ang voters absentee ng mga local participants. So itong mga lumalahok dito sa local absentee voting. Bagamat nagkaroon din ng hiwalay na absentee voting para naman sa ating mga kababayan na nasa ibayong dagat na tinatawag na overseas absentee voting, dito naman sa Pilipinas ay may 3 araw na pagkakataon ang ating mga local absentee voters upang lumahok sa naturang eleksyon. Bagamat matumal pa ngayong araw, inaasahan naman ng Commission on Elections na sisigla pa ito hanggang sa darating na araw ng Biyernes. Kabilang sa maaaring mag-avail ng voters absentee ay ang mga tumatakbo o ang mga nasa hanay ng media, gayon din ang mga sundalo at ang mga pulis na nakadeploy sa araw mismo ng eleksyon. Kasama rin sa naturang programa ang mga tauhan ng Commission on Elections, gayon din ang iba pang may malaking trabahong gagampanan sa Mayo 9. Oras natin, 19 minutos na makalipas ang alas 6 ng gabi. Abangan mamaya mga kaibigan, Newcastle disease sa mga manok sa Albay, kontrolado na raw at magandang balita ho yan. Samantala, ang mas magandang umaga. Mahigit milyong bagong trabaho, taon-taon. Makikibahagi ang lahat sa yaman ng bayan. Ako po si Grace Mo, tutulong sa inyo. Political ad paid for and by Mary Grace Polia Manzares. Ground floor Lyco Building, Cabildo Street, Intramuros, Manila. At ngayon, narito na ang iba pang mga pangunahing balita. mga kaibigan, mayroong lalaking tumalon sa barko dahil may mga humahabol daw sa kanya. Ito'y nailigtas na at nakaugnayan na rin yung kanyang pamilya sa tulong ho ng Bombo Radio Philippines. Kaugnay niyan, maki-update tayo mula sa Bombo Radio Kalibo. Isinalaysay ng isang 35 anyos na lalaki kung paanong nakaligtas matapos na tumalon mula sa sinasakyang barko sa karagatang bahagi ng Mindoro. Sinabi ni Romel Olino, residente ng barangay Mandong Bata Aklan, isang construction worker mula sa Metro Manila at pauwi na sa Aklan na halos 7 oras umano niyang nilangoy ang dagat hanggang sa napadpad sa dalampasigan ng barangay Wasig, Mansalay Oriental, Mindoro. Ginawa umano niyang salbabida ang kanyang pantalon upang makaligtas. Napilitan naman siyang tumalon sa barko dahil sa mga lalaking umano'y humahabol sa kanya. Laking tuwa naman ang ina ng lalaki dahil sa pamamagitan ng Bombo Radio Kalibo ay nakapag-usap silang mag-ina at hinihintay na lamang kanyang pag-uwi sa Aklan. Para sa Bombo Network News mula sa Bombo Radio Kalibo, Bombo Merani na lang ang inspirasyon nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Dunkin Donut. Oras natin 21 minutos na makalipas ang alas 6 ng gabi. Abangan pa ang ating mga balita sa labas ng bansa, mga kaibigan. Amerika ikinukonsidera ang iba pang kaparusahan laban sa North Korea. At sa ating balitang pampalakasan, Houston Rockets kampante raw na makakabawi sa Golden State Warriors sa Game 5 bukas. Marami pa tayong balita sa ating pagpapatuloy. Si Frank Drilon po, sa araw ng halalan, piliin natin ang subok sa pamumuno. Tingnan kung ano ang nagawa. Halimbawa, dinagdagan ang senior citizens privileges, pinunduhan ang mga classrooms, sinuportahan ang Pangtawid Pamilyang Pilipino program, at sinigurong may PhilHealth ang bawat Pilipino. Ganito ang subok sa pamumuno. Maraming salamat po. Si Big Man Frank Drilon, solid sa pamumuno, iboto sa Senado. Political advertisement paid for and by Frank Drilon, 51 Polaris Street, Makati City. Si Melayat Jason para kay Mar. Friend, kung may importante kang lakad, aalis ka ng bahay, kanino mo ibibili ng anak mo? Sa magnanakaw, sa mamamatay tao, o dun sa hindi pa marunong mag-alaga. Hindi syempre dun ka sa mapagkakatiwalaan at panatag ang loob mo. Ganyan din sa eleksyon. Kanino ba natin ipagkakatiwala ang kinabukasan natin mga anak? Doon sa marunong, malinis at desente. Di ba si Maros yun? Correct! Papang nagkakaintindihan talaga tayo. Political ad paid for and by Liberal Party, Balay Expo Centro, EDSA Corner, Cubao, Quezon City. At ngayon, narito na ang iba pang mga pangunahing balita. Bombo International News! Bombo International News!
Ang Estados Unidos ay ikinukonsidera ang iba pang kaparusahan laban sa North Korea kung itutuloy ang provokasyon. Maki-update tayo kay Bombo Lizal Galan. Binalaan ng Amerika ang North Korea na ikukonsidera ang ibang opsyon laban sa komunistang bansa kapag patuloy ang nuclear at ballistic missile test. Ayon kay US President Barack Obama, dedepensahan ng Amerika ang sarili sa mga banta mula sa North Korea. Inilarawan ni Obama si North Korean leader Kim Jong-un na irresponsable. Sinabi ni US State Department spokesman Mark Toner na bukod sa sanksyon, maaring gumamit ang Estados Unidos ng ibang security measures laban sa Pyongyang, ngunit hindi na nagdetalye. Sinasabing naghahanda ngayon ang North Korea sa pagsagawa ng panibagong nuclear test. Bombo Lizal Galan, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio. Bombo! Sa ibang balita naman mga kaibigan, 2 gurong Hindu ikinulong dahil sa pangiinsulto raw sa relihiyong Islam. Alamin natin ang update naman. May report si Bombo Ermina Garcia. Ikinulong ang 2 gurong Hindu matapos umano nilang insultuhin ang relihiyong Islam at ang propeta nitong si Muhammad. Sinabi ng maestrado na si Anwar Parvez na nagsimula ang kaso ng inireklamo ng mga estudyante ang kanilang assistant science teacher na hindi raw pinaniwalaan ng Quran bilang salita ni Allah at wala umanong langit. Labis na ikinagalit ng mga estudyante ng Islamic High School nang kinampihan pa raw ng punong guro ang assistant teacher sa kabila ng kanyang mapangirang pahayag. Kaugnay nito ay nagplead ng guilty ang assistant teacher na mula sa Bangladesh ng pangiinsulto sa relihiyon. Nagkapwa hinatulan sila ng punong guro ng 6 na buwan na pagkakakulong. Para sa Bombo Network News, Bombo Ermina Garcia, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio. Bombo! The Vote 2016 Election Coverage ng Bombo Radio at Star FM. Kinatiga ng ilang senador ang desisyon ng Commission on Elections na huwag nang ituloy ang mall voting para sa Mayo 9 ng taong kasalukuyan. Sinabi ni Senate Electoral Reforms and People's Participation Chairman Senator Aquilino Coco Martin Pimentel na walang sapat na legal basis ang botohan sa mga mall. Nangangamba ang mambabatas na masasayang balang araw ang boto ng mga lalahok sa mall voting kung balang araw nga ay may kukwestiyon sa nasabing proseso. At sa pagpapatuloy pa ng ating mga balita mga kaibigan. Bombo Sports News! Bombo Sports News! Etong Houston Rockets kampante umanong makakabawi sa Golden State Warriors sa Game 5 bukas. Alamin natin ang update. May report si Bombo Dave Vincent Pasit. Kampante umano ang Houston Rockets na sila ang mananalo bukas sa Game 5 ng Best of 7 Series kontra defending champion Golden State Warriors. Sa isang panayam sinabi ng veteranong gwardya ng Rockets na si Jason Terry na malaki ang kanyang tiwala sa kakayanan ng kupunan para makabawi bukas kontra Golden State. May tuturing na do-or-die game na para sa Houston ang muling pagharap bukas kontra Warriors sapagkat kasalukuyang may 3 panalo na ito samantala tanging isa pa lamang ang kanilang naiuwi sa serye. Hindi naman nagpapatinag ang Warriors kahit pa hindi pa rin makakapaglaro si Stephen Curry dahil sa natamo nitong knee injury sa Game 4. Ayon kay Draymond Green, hindi apektado ang kanilang tiwala sa sarili para manalo sa laro kahit pa absent bukas ang kanilang lead scorer. Bombo Dave Vincent Pasit nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio. Bombo! 27 minutos na ho makalipas ang 6 ng gabi. Abangan pa sa ating showbiz balita itong Pinay Miss Universe na si Pia Wurtzbach maring itinanggi na may kaugnayan siya doon sa mga kumakalat na political endorsement. Yan at iba pang balita sa ating pagpapatuloy. Mayor Duterte para kay Alan Cayetano. Kung boboto kayo sa akin, dapat botohan ninyo si Alan. Dapat nandoon talaga siya para makapagsabi naman siya sa akin, Mayor, mali yan. Mayor, ito ang gawain natin. Political advertisement paid for and by Alan Cayetano. 209 Pasong Calabaw, Taguig City. At ngayon, narito na ang iba pang mga pangunahing balita. Bombo Showbiz Balita! Bombo Showbiz Balita! Showbiz Balita! Ito hong si Pia Wurtzbach ay biktima na rin ng panggagamit sapagkat yung kanyang larawan ay dinikitan ng mensahe na isang political endorsement. Alamin natin ang katotohanan dito. May report si Bombo Nes Kayabyab Mercado.
Todo tanggi ang young actor na si Enrique Hill sa usap-usapang sinadya nitong hawakan ang dibdib ng teen star na si Liza Soberano habang nasa isang siksikang event. Ayon sa 24-year-old actor, mismong si Liza ang nagpakita sa kanya ng kontrobersyal ngayon na larawan at kapwa wala raw sila maalala na nagkaroon ng ganoong eksena. Samantala, nilinaw ni Miss Universe 2015 Pia Wurtzbach na wala siyang sino mang ini-endorsong kandidato sa nalalapit na halalan sa Mayo. Pahayag ito ng Pinay Miss Universe kasunod ng umano'y pagkalat ng mga pekeng social media accounts nito kung saan mayroong poll na nagpapapili sa publiko sa pagitan ni Davao City Mayor Duterte at Senator Miriam Santiago. Yan ang report. Ito si Bonbon Nes Kayabyab Mercado para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! 29 minutos na makalipas ang alas 6 ng gabi. Abangan mamaya Newcastle disease para sa mga ituhi sakit sa manok dyan sa lalawigan ng Albay. Magandang balita sapagkat ito'y kontrolado na. Yan at iba pang balita sa ating pagpapatuloy. Kahirapan ng ugat ng droga, krimen at pagdurusa. Dapat may sapat na kita at trabaho ang bawat pamilya. Ipaglaban mo sila. Sisiguraduhin ko po. Political ad paid for and by Mary Grace Polia Manzares. Ground floor Lyco Building, Cabildo Street, Intramuros, Manila. At ngayon, narito na ang iba pang mga pangunahing balita. Bombo Business News and Foreign Exchange Rate Update. Ang Newcastle disease daw sa mga manok, poultry products dyan sa lalawigan ng Albay ay idiniklarang kontrolado na. May report ang Bombo Radio Legazpi. Kontrolado na ang avian pest o Newcastle disease virus na pumatay sa libo-libong mga assorted native poultry sa 12 munisipyo at lungsod sa lalawigan ng Albay. Napag-alaman na mahigit sa 5,000 na ang mga namatay na manok mula sa mga backyard farm, maliban pa sa mga hindi na ipapaabot na kaso sa kanilang opisina. Sa panayam kay Provincial Agricultural Service Office Head Dr. Florencio Adonay, binigyang diin ito na hindi na alarming ang kaso na kanilang naitala at natatanggap na reklamo mula sa poultry raisers. Katunayan, patuloy ang sinasagawang mass vaccination ngayon ng lokal na pamahalaan ng Albay. Sa ngayon, naabot na sa 5,000 ang mga naipamigay na bakuna mula sa Bureau of Animal Industry at Department of Agriculture. Sa paliwanag ni Adonay, hindi pa agad mawawala ang mga kaso ng Newcastle disease dahil sa epekto ng El Nino. Anya, dahil sa matinding init ng panahon na nararanasan ngayon, madaling nai-stress ang manok at humihina dahilan para mas madali itong kapitan ng sakit. Sa ngayon, panibagong kaso ang biniberepikan ng kanilang mga veterinary technicians mula sa bayan ng Ginubatan. Ayon kay Adonay, bagamat umabot sa above normal ang kanilang naitalang mortality sa mga nakalipas na buwan, sa ngayon may tuturing ng kontrolado at hindi nakakaalarma. Nilinaw rin ng opisyal na walang nangyaring outbreak at agad naman na nabigyan ng libreng bakuna ang mga apektadong poultry raisers. Sa huli, sinabi ni Dr. Adonay na hindi naapektuhan ang supply ng manok sa lalawigan, lalo pa't hindi naman kasama sa mga apektado ang mga commercial raisers. Para sa Bombo Network News mula rito sa Bombo Radyo Legazpi, Bombo Romela Sakaya nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo. Bombo! Samantala sa ating palitan ng piso kontra sa foreign currencies, ang US dollar ho ay katumbas ng 46 pesos and 84 centavos. Mas mahina ho ang piso ngayon kumpara kahapon. At sa Singaporean dollar, katumbas ho ang ating piso ng 34 pesos and 67 centavos. Habang ang Hong Kong dollar naman ay umaabot ng 6 pesos and 04 centavos batay sa data ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Ang Bombo Business News and Foreign Exchange Rate Update are brought to you by Queen City Development Bank. At yan na po ang naging kalipunan ng ating mga balita para sa Miyerkules na edisyon ng Bombo Network News. Ngayon ay Abril 27, 2016. 12 araw na lang, halala na! Balikan ko muna ang ating mga headlines. Grupo humiling sa Korte Suprema na ipagpaliban ang halalan. Delivery ng mga balota delayed ng 3 araw dahil sa crowded daw na airspace. Tangkang pagdukot kay Chris Aquino at Manny Pacquiao ng Abu Sayyaf ibinunyag. Rebelde patay sa engkwentro sa Bukidnon. 4 na minor de edad na na-rescue nasa isang safe na lugar na matapos na ibugaw ng sariling ina.
At sa ating balita sa labas ng bansa, Amerika ay kinukonsidera ang iba pang kaparusahan laban sa North Korea kung itutuloy ang provokasyon. At sa balitang pampalakasan, Houston Rockets kampante umanong makakabawi sa Golden State Warriors sa Game 5 bukas. Sa showbiz balita, Pinay Miss Universe Pia Wurtzbach maring itinanggi na nagpapakalat ito ng political endorsement. Para sa karagdagang balita at impormasyon, maaari po kayo mag-log on sa www.bomboradio.com. Matutukan ang mga balita mula sa mga Bombo Radio at Star FM stations. At sa ating social media accounts, maaari po ninyo kaming sundan sa Twitter at Bombo Radio News o i-like ang aming Facebook account, facebook.com/Bombo Radio Philippines. At live nationwide via satellite mula dito sa Bombo News Center, Makati. Ako ang inyong anchorman, si Bombo Dennis Hamito, para sa Pambansang Radio ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo!